Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. And I want to talk about yung last concert ni Gary Valenciano, and then I want to touch on Beanie. Mga Pinoy, ano? Kahit saan mapunta, manloloko ng kapwa Filipino. Alam nilang luma yung lechon eh. Binenta pa rin, pinasa sa amin pa. Kunwari bago. If it really was Gary V's last concert. So, ibig sabihin, may usap-usapan talaga na last concert na ni Gary V, yung April na one last time. Kailan ba talaga ang last concert mo, Mr. Gary Valenciano? Para naman kung last na talaga, makahabol naman kami sa last full show. As early as his Heart and Soul concert. Hindi uli yan si Heart. Magtatampo si Pia. Works back. Late 80s, 1988. Nandyan na yung chismis na last concert na yan. Six-footer. Shit, nangalakit. Binigyan ako ng tulog. Katulang ako. Ano nangyari? Abay, malay ko. Nandito ako sa phone ko, nanonood ako ng Chloe TikTok eh. Ito yung bagong TikTok na. Hindi dapat Valentine's Day episode ito. Dapat comedy episode. Masyado tayong masaya, ano? Sometimes it's hard to know that it's all over. Sometimes it hurts so bad. Something we did feel much for each other, yet lost what we once had. To love you is one thing I can do. I have always been around to love you. Welcome to our second episode of Tara Kape for 2025. Love is in the air. February is Heart Month. Hindi yung heart na yan. Malamang February 14 ang birthday ni Heart Evangelista, no? Kasi Heart eh. Unless screen name niya lang yan. Oh. Anyway, problema na ni Cheese Escudero yan kung dapat dalawang regalo niya palagi sa Valentine's Day. Dahil birthday din ni Miss Heart Evangelista. Well, as a Buddhist, I wish you a peaceful New Year. Kailangan natin yan. Sobrang gulo na ng mundo. Kung magulo ang 2024, expect mas magulo ang 2025. But Tara Kape is here. Isa ka rin sa magulo, attorney. Hindi ako magulo ha. Nung elementary ako, hindi ako nasusulat dun sa listahan ng mga magugulo. But anyway, as I was saying, we are here to help you meditate on the goodness of life. Life is good. God is merciful. The universe is always in our favor. Dapat yan ang mantra nyo because these are universal truths. Totoo yan. I am here to help you. Hindi lang para manggulo.
to help you appreciate. Malapit na naman yung microphone sa akin. Maririnig nyo na naman yung pagre-reklamo na naman kayo. O, naririnig ko yung pag-sip niya to. I cannot take it. Well, sunod tayo. To appreciate. Nandito tayo to help you appreciate your life as a human being. Also to be proud of being a Filipino. To do this, we have to stay grounded. Dapat grounded tayo palagi. And centered. Nasa gitna. We should act according to our values. No? At pinakamahalaga, no? More than that, gusto ko lagi kayong ngumingiti at tumatawa. The value of being happy. Ha? Kasi sabi nila, when all is lost, wala nang pag-asa, there is always faith, pananampalataya. Pero kalahati lang yung faith to survive. There should be laughter and happiness too. No? Kahit mabigat yung problema mo, tawanan lang ang problema. Kaya nandito tayo. Do what makes you happy, especially 2025, ha? If Tarakape makes you smile, you are more than welcome to hang out with me. Walang problema. You're always welcome. Just bring your own coffee. If not, you should find the one that makes you positive and happy. Ha? Not just happy, ha? Kasi ang saya mag-drugs di ba? Ang saya maglasing. But it is not positive. Positive and happy. I share with you every episode my merits. Sa Buddhism, ano ang merit? It is simply a protective and beneficial force. Nararamdaman niyo yan. You feel good, you feel positive. It wards off negativity. Merit is a shield against negativity. Daming negative sa buhay, araw-araw. Daming tao. Para naman, di ba, may matutunan kayo, natawa pa kayo, nakilala niyo pa ang sarili, and then na-bless pa kayo. So, the good thing with merit is that merit is simply accumulation of good deeds. You do good deeds, you entertain good thoughts, you do actions that are positive and good, you earn merits according to Buddhist teachings. And the good thing about this is it's transferable. Ang Buddhists are encouraged to share the merits they earn to those in need, sa mga nangangailangan ng merits. So kung may pinagdadaanan kayo ngayon, may kalungkutan sa buhay, you feel empty, no? Tayo, up and down yung natin buhay. Then I share with you the merits I earn from doing good deeds. And I'll do that by doing a very quick meta-chant. Meta-chant. Bilis lang. Dami yung pautot, attorney. Tapos magtataka kayo, 30 minutes na yan. Yung episode yun, hindi pa kayo tapos. Anyway, very quickly, ha? Let's do a quick meta-chant. Specifically para po sa inyo, ng mga nanonood. Naway, kayo ay maging masaya, kayo ay maging ligtas, at mabuhay ng magaan at matiwasay. Naway kayo ay maging masaya, kayo ay maging ligtas, at mabuhay ng magaan at matiwasay. Lagay ko sa likod, ha? Kasi last episode, nilagay ko dito hanggang matapos. Yung usok lahat papunta sa akin. Pagsundo ko sa misis ko after nung vlog, sa kotse, amoy na amoy niya. Sabi niya, dasal tayo. Kasi yung my wife is very religious. Isang oras na trip lang masisingit pa niya yung rosary. Magro-rosaryo pa kami habang nagdadrive ako Sabi niya, dasal tayo. Sabi ko, bakit? Parang nagpaparamdam si nanay, my mother. Sabi ko, bakit? Amoy usok na incheck daw. Sabi ko, incense yun. Nag-incense ako kanina. Anyway, the entire February, we will talk about love,
breakups, romantic relationships, siyempre. Valentine's Day eh. Heart month, ika nga. I will put you in the mood for love. Oh. And what is life without music? What is love without love songs? Diba? At isa sa napakaraming contribution dyan na maraming binigay na love song sa atin para samahan tayo sa oras ng ating pagkalungkot ay si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. No? We'll discuss love songs sa future episode. Bago matapos ang Pebrero, pag-usapan natin yung love song. What it brings to us, di ba? Mag-invite siguro tayo ng isang love song expert. If there is one. Yung opening song ko kanina, ha? Sometimes it's hard to know. Gary V yun, Gary V. Lesser known love song. Yung Hang On. Compared to Sana Maulit Muli. No? But if you ask me, ha, kung ako, yung Hang On is as powerful as Sana Maulit Muli. Tagalog lang eh. Iba pa. That's one thing pag-uusapan natin. Pag Tagalog, mas tago sa puso, ano? Now, I want to discuss the concert scenes sa Pilipinas. Oh, pag Valentine's Day, maraming humuhold up sa inyo, nagko-concert, no? Kadalasan yung mga singers na maraming pinasikat na love songs. Doon tayo, di ba? Regine Velasquez, Gary V, Martin Rivera, Pops Fernandez, etc., etc. And I want to talk about yung last concert ni Gary Valenciano. And then I want to touch on Beanie. Sana matapos natin. Kung masyadong mahaba, we'll cut it into 2 episodes. Daldal nyo kasi, attorney. Last December, last year, nagkaroon ng 2 nights na concert itong si Gary V. At doon sa first night, nagkasakit siya. May sakit siya. Pero he decided to proceed for whatever reason. Siya lang ang nakakalam. Hindi niya natapos ang show nung unang gabi. Kasi masama nga yung pakiramdam eh. Yung second night of performance, medyo magaling na siya. So, ibang-iba yung experience ng mga second night concert goers sa first night. Now, dito umingay ang social media. Nag-announce yung Genesis, yun yung company ni Gary Payne, di ba? Na kung nanood kayo sa first night at tinago din yung tickets ninyo, pwede nyo dalahin sa ticketing office para makapanood sa second night. Pero, general admission lang. So, kahit VIP, yung original ticket nyo, nung first night, ha? Babango ng mga kasama nyo dun sa VIP. O, dun lang kayo sa general admission sa second night. Ang mga kasama nyo doon, mga... Ayaw magsalita. And limited yung slots. Unahan kayo. Ay, kung naubusan ka na, kahit general admission, sorry ka. Kaya yung mga concert goers, nung first night, pati yung mga gusto makisawsaw, hindi naman nanood, hindi naman nagbayad. Nagre-reklamo. Hindi ka naman na. They wanted a refund. Tama nga naman, di ba? Kung bumili ka ng 1 kilong manok, tapos kalahating kilo lang binigay sa'yo, dapat kalahating kilo lang bayaran mo, di ba? And last I heard, Genesis would be issuing a refund. And I hope it is a fair refund. Ha? Minsan kasi may refund, tapos hindi naman makatarungan yung refund na bibigay sa'yo. I remember, first birthday ng aking firstborn. Super special yan, ha? Yung celebration na yan. We were in New Jersey. Ha? Umorder kami ng lechon. Pick up on the day of the party. Luma na! Ang kunat na ng balat. It ruined the celebration. Kasi centerpiece mo yung lechon, di ba? Sa Pilipino, may lechon sa dining table. Wow! Lechon. Big time. May lechon pa. O, humingi kami ng refund the next day. Binibigay sa amin 1 pack ng ensaymada as compensation. Mga Pinoy, ano?
Kahit saan mapunta, manloloko ng kapwa Filipino. Alam nilang luma yung lechon eh. Binenta pa rin, pinasa sa amin para kunwari bago. Dapat nga magdemanda, di ba? For moral damages, for our emotional and mental distress. Di ba? Dagdag mo pa yung damage to our reputation. Kasi sasabihin ng mga bisita, ano ba yan si attorney? Lechon niya, luma na. Bargain siguro nung pinili niya yan. Kaya nadadala makipag-deal ang mga Pilipino sa kapwa nila Pinoy. Kasi may mga ilang ganyan. Hindi naman lahat. Ilan, may mga ilan na ganyan. Manloloko ng kapwa nila Pilipino. Anyway, the Valencianos were bashed online. Kasi very open na Christian sila, di ba? Ang daming songs ni Gary V na Christian eh. Take me out of the dark, letting go, natutulog ba ang Diyos, could you be Messiah, the warrior is a child, etc. etc. So dito magsisimula yung topic na gusto ko i-discuss dun sa nangyari kay Gary V. Sabi ng isang nag-comment sa social media, kala ko last concert na noong April, last year, 2024. December itong concert na ito. Sabi niya, last na yung April 2024. Tapos ngayon may concert ulit. Tapos nagkasakit ka pa. Ang pangit pa ng performance. Sana nag-retire ka na lang talaga noong April. So I think he was referring to Gary Valenciano's one last time concert noong April. Title pa lang, di ba? Nagpapaalam na, one last time. At my column sa Philippine Star, which I screen cap, hopefully ma-post ko sa ma-post dyan. The columnist was wondering, binasa ko yung column, if it really was Gary V's last concert. So, ibig sabihin, may usap-usapan talaga na last concert na ni Gary V, yung April na one last time. And to be fair, sa aking pagsasaliksik, sabi ni Mr. Valenciano, he is moving on to new opportunities. He is stepping back from headlining large solo shows, edi concert, mga malalaki, mga pang-araneta niyang concert. Ang tanong na sasagutin natin today is, kailan ba talaga ang last concert mo, Mr. Gary Valenciano? Para naman kung last na talaga, makahabol naman kami sa last full show, no? Because I tell you, he is a very good performer. Live performer. Sayang kung hindi niya siya mapapanood ng live bago mag-retiro. Was the April 2024 his last concert? Obvious bang hindi? Nag-concert nga noong December. Kailan nga ang last, attorney? Ayaw naman namin umattend na manood ng last tapos next year meron naman pala. Ulit, mas maganda pa. Sayang pera. I am a big fan of Gary Valenciano. Since his single Reaching Out became a hit in the 80s, sa Hot Shots yan, di ba? Na movie, Hot Shot. So, nasubaybayan ko ang career niya. Magaling naman talaga. Magaganda yung song niya. At unang concert pa lang niya, major concert, nagpapaalam na yan si Gary V. Hindi first time yan pagpapaalam niya noong April. As early as his Heart and Soul concert, hindi uli yan si Heart. Magtatampo si Pia. Works back. Madami sa inyo hindi pa pinapanganak noong Heart and Soul concert niya. Kasi ano yan, 1988. Late 80s, 1988. Nandyan na yung chismis na last concert na yan. Nagpapaalam na yan si Gary Valenciano sa atin. Ayaw nyo maniwala? Pakinggan nyo ito. Ito ang pasakali ni Gary V. Sa kanyang unang concert. Sinabi na niya last concert na niya. Okay.
Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me alive. Kasi yung kasakala niya, bakit nakantayin yung Take Me Out of the Dark noong 1988. So, itong recording na to, Your Honor, we submit this recording as Exhibit A, as proof na dami ng times na last concert, na chismis yung mga concert ni Gary V. So, you see, ano ang sabi niya? Hindi daw totoo na last concert na niya yon. Heart and Soul, 1988. So, may chismis na noong 1988 pa lang na last concert na niya yung Heart and Soul. Unang concert pa lang, last concert na. Nasa 2025 na tayo, di ba? More than 3 decades. Last concert pa rin ang chismis. O, maniniwala ka pa ba? After Heart and Soul concert, he had 100 more concerts. And several times, mga concert na yan, in between, lumalabas yung chismis na last concert na niya. Kaya manood na tayo. Also, in that 1988 concert, nagpapaalam na siya, di ba? Pupunta na siya sa US. At pag nagustuhan siya ng US audience, bye-bye na Pilipinas. Obviously, hindi siya nagustuhan ng US audience. Bumalik eh. So, may basis talaga yung chismis. Naku, alis na siya. Papuntang US, baka. At the minimum, di ba? Baka, last concert na niya to. Oh. Hindi tayo makapunta sa US para panoorin yung concert niya. But after that, di ba? Ang dami pa niyang concert. Shout, Move, Hataw Na, yun yung mga pangalan ng concerts niya. Na meron pa siyang concert na guest niya si Francis M. Nag-rap sila, di ba? Naalala ko yung pinanood ko sa TV. So, kailan nga attorney yung last? Parang yung kapitbahay ninyo, di ba? Na ma-EL. 4 na yung anak eh. Last na ito. Hindi na kaya. Tapos naka-6 pa, di ba? Ang dami mga anak. Kala mo mga pusa sa labas. Last na. O kaya yung barkada ninyo na kailangan madrama ang exit, di ba? Kasi mag-a-abroad na, magsa-Saudi. O, kailangan may papadispedida kayo, di ba? Lahat kayo, meron pa kayong mga barkada niya, isa-isang speech. Para kayong Big Ike's happening. Na may malaking tribute doon sa kaibigan niyo. Di ba? Nag-iiyakan pa kayo. Yakap pa, pre, ingat ka doon. After 1 month, nandyan na naman. Pre, bakit? Ano nangyari? Talaga, pre, illegal recruiter pala. Baka nang yun ang agency ko. Ang dating namin, kinulong agad kami. Pinabalik kami dito. Tawa ka ngayon. Iiyak-iyak pa tayo. Tapos mabibwisit ka kaya, aawitan ka ng, pre, pwede bang kunin ko na lang uli yung gitara na binigay ko sa'yo bago ako umalis. Tsaka yung mga FHM magazines. O kaya bayaran mo na lang, pare. 3,000 na lang lahat. Hampas ko sa'yo yung gitara mo eh. PJ. So again, obviously, hindi nagustuhan ng US audience si Gary V. Bumalik. Which is okay. America's loss is Philippines' gain. Di ba? May Michael Jackson na nga naman sila.
tayo, wala pa. So, Gary V. Then, sabi ko sa inyo, I'm a big fan ni Gary V. Hindi ko siya pinagtatawanan na masaya lang tayo dito. Together with my very good high school friend, si Romel, dalawa kami niyan. Die hard na Gary V. Laking taon, kaibigan, 6-footer. George Javier nga yung tawag namin. Nakakalakas. Ang laki. Pag dumating sa school yan, masisindak. Nandiyan na si Romel. Tapos sasayaw ng hataw na. Ganun pa siya. 6-footer. Tapos, nunod kami ng concert, di ba? Sana maulit muli. Ang laki-laki eh. Parang si Bonjing. High school memories. Si Romel. Malaking taong user-friendly. Pag may bagong album si Gary V, bibili ako. 500 pesos, malaking pera na yun. Tapos bibili lang siya ng blank tape na 50 pesos. Hihiramin yung tape na binili ko na 500. Meron siyang double tape deck. Lalagay niya sa kaliwa yung tape ko, lalagay niya sa kanan yung blank tape niya. Play, record. 50 pesos. Meron ka ng Gary V concert. Meron din kayong kaibigan na ganyan. Ilan beses na namin, dahil nga we follow si Gary V, ilang beses namin narinig na last concert na ni Gary V yan. In fact, nanood kami nung I think hataw na concert yun. Kasi parang last na niya yun eh. Last na niya yun. One of his many last concerts. Diabetes yata yung dahilan ng time na yun. Bakit? Umikot na naman yung last concert na Chismis. Yung kwento natin gumagano. Gary Valencia. Biglang Romel. Sino si Romel? But seriously ha, ang dami niyang naging sakit kasi, di ba? Ang dami niyang challenges. Yun yung source palagi ng chismis eh, na baka last concert na niya kasi may sakit na. Tapos maya-maya may sakit na naman bago, di ba? Mga sakit, diabetes, I think cancer, di ba? Ubosipon. Balisaw-saw, ang hirap umihi. Gary! Oh, second act na, hindi pa lumalabas. Hindi makaihi. Naalala ko yung barkado ko noon. First year college kami. Sabi niya sa akin, pre, ligawan mo yung tropa ko. Naghahanap ng boyfriend. Sabi ko, game ito, sabi niya. No? Kahit for fun lang, pare. Alam niya, broken hearted ako eh. Galing ko lang sa breakup. So, minute namin, hindi ko naman type. Conservative ako eh. Sabi ko, ang hanap ko ay Maria Clara, hindi Maria Osawa. Sabi ko, no. Pass. Hard pass. Tapos nagkita ulit kami, mabilis lang, after a few weeks. Kita ulit, sabi sa akin, pre, sayang. Sabi ko, bakit sayang? Oh, ayaw ka pa. Kami na, yung tropa niya. Iniinggit pa ako, sabi niya, hayop pare. Sabi ko, bakit hayop? Hindi ko alam sa niya hinuhugot yung mga moves niya kapag may ginagawa kami. Pag ginagawa namin. Sabi ko, good for you, di ba? You're happy. May exercise ka. Tapos, medyo matagal kami hindi nagkita. Siguro mga 3 to 6 months. So, parang yung promise ni Duterte. 3 to 6 months wala ng drugs. So, 3 to 6 months nagkita ulit kami. Eh di, kinumusta ko. Sabi ko, kumusta na yung tropa mo na naging girlfriend mo? Sabi niya, shit na malagkit. Binigyan ako ng tulo. Nagkatulo akong buwan. Sabi niya. Ilang araw pagtapos natin makita, pre, sabi niya, hindi na ako makaihi.
Tapos after a few days, iikot, nana na yung lumalabas. Natawa ko. So, ngayon, alam mo na, kung saan niya inuhugot yung mga moves niya. Sa iba't ibang lalaki. Sabi ko, nirereto mo pa sa akin. Hindi ako pa sanay nagkasakit kung sinunod kita, walang hiya ka. Sabi niya, hindi ko rin alam pare na ganun yung hayop na yun. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Patay na yung kunento ko sa inyo na kaibigan ko. Kaya pag sinabi ni Gary V na last concert na niya, don't take it too seriously. Ang gulo niyo magkwento, attorney. Gary V tapos naging tulo. Ngayon Gary V ulit. Make it make sense, Kaloy. Pero ang lesson dyan, ha? Kahit gustong-gusto nyo na, protect yourself from STD. Kahit alam mo doon sa kwentuhan natin. Hindi ninyo alam. Sana kung tulo lang, magagamot yan. Kung AIDS, sandaling saya habang buhay na pagdurusa. Should we take it against Gary V? O Gary V na naman. Lipat ko na lang sa Okie Diaz. Should we take it against Gary V? Alin na torne yung tulo? Sandali. Order in the court. Yung kwento ni Gary V, iba dun sa kwentong STD. Hindi sila connected. Baka mamaya kagaya kayo ng misis ko eh. Magbubukas ng TV yan. Tapos, hanap ng palabas. I-on niya. At tutulugan niya. Tapos magigising sa gitna nung pinapanood niya. Tapos tatanungin ako, ano nangyari? Abay, malay ko. Nandito ako sa phone ko, nanonood ako ng Chloe TikTok eh. Ito yung bagong TikTok na. Hindi dapat Valentine's Day episode ito. Dapat comedy episode. Masyado tayong masaya, ano? Which is good. Smile. Ilabas niyo. Kahit mag-isa kayo dyan, tawa kayo. Mukha kayo si Raulo habang nanonood. 2 thumbs up from attorney. Ha? Sino yung pinag-usap natin yung misis ko? Tulog, gising, tulog yan. Baka ganyan din kayo habang nanonood sa atin, di ba? O nanonood, inon nyo, Gary V yung topic. Nagising kayo, tulo yung topic. Nalito na kayo. Tapos kinabukasan, di ba? Habang nag-aalmusal kayo ng mister mo, di ba? Honey, alam mo ba? Si Gary V may tulong. Diyan nagsisimula ang chismis. Yung naguguluhan pa tayo, kwento tayo kaagad. Di ba? Kagaya yung Filmar Andy Eigenman, lahat tayo meron ng kwento. Hindi pa tapos yung kwento pa. Ay, patapusin nyo muna. Tatouch natin yan pag okay na. Discuss natin. Allergies, ha? Hindi to hindi to trangkaso. Okay, reset. Reset natin yung usapan. Okay. Should we take it against Gary V? Na palaging may chismis na last concert na. Last concert na. At minsan, sa kanya pa mismo galing yung chismis, di ba? Kasi may sakit. Kasi susubukan sa US mag-concert. And some question, diyan, recurring gimmick ba ito? Para madaming manood palagi. Siyempre, kung last na, di ba? Punta na tayo. Kasi nanood ako 2 years ago ng concert ni Stevie Nicks. Member siya ng band na Fleetwood Mac noon. Baka hindi nyo na alam yung band na yan, ha? Hindi dahil sinabi niyang last concert na niya yun, ha? No. Kundi dahil may edad na si Stevie Nicks. She's 76 years old already.
Kaya sabi ko, gusto ko papanood siya ng live hanggat nagko-concert pa siya. Kasi may isa akong regret. No? I regret not watching Barbara Streisand. Barbara Streisand. When she had a concert in Brooklyn. One night nga lang yata. I'm not sure kung one night in Brooklyn or something. Malapit lang yun doon sa amin dati. And I never had the opportunity again, no, to watch her concert. Wala na. 33 minutes na yun. Kwentuhan natin ng Gary V. Wala pa tayo sa kalahati. Dami nyo kasing kwento. Of course, anything we do can be our last. Diba? This might be my last episode. Ay, salamat. Sabi ng mga nanonood. Last concert. Last vlog na niya. Kaya value. No? Value every present. Be present all the time. No? Kumakain kayo ngayon, appreciate it. Because you don't know when is your last meal. Pwede ngayon na. Or your last day here on earth. Okay, so don't take his last concert feelers too seriously. Yung mga chismis. He's a consummate performer. He's going to be like Stevie Nicks. 76 years old na, nagko-concert pa rin. Hanggat kaya yan. Maniwala kayo. Pag may balita na last concert na ni Gary V, take the news of his retirement with a grain of salt. No? So bakit panay last concert si Gary? Alam naman pala niyang hindi pa last concert yun. Anong explanation? Well, kung ako tatanungin nyo, I think Gary V wears his heart on his sleeve. No? Meaning, he makes his feelings and emotions known. No? Every time he says that, might be my last concert, I know in his heart, he believes it is true. May mga taong ganyan very open sa nararamdaman nila. Pero, hindi na tayo magkikita. Bukas magkasama na naman kayo. Magko-concert yan si Gary V hanggat kaya pa. Plus, part ng ministry niya yan He is a devout Christian, hindi ba? Nagbibigay siya ng pangaral ng Diyos. He keeps beating the odds and he credits God palagi, di ba? Like for example nga, yung Shout concert niya, 90s, no? Kwento niya, nabali yung tuhod niya. Pero God healed my knees and allowed me to perform. Yun sabi niya sa last concert niyang Shout. No? Just what is it in me? So nakakatulong sa ministry niya. Oo. Sa pagpapakalat ng magandang balita, which is good. Kaya kay Gary V, sige, last concert. Approve yan sa atin. Wala tayong masamang tinapay kay Gary V. Now, let me go sa Bini. Kasi ang initial complaint doon sa Gary V concert, ang mahal-mahal ng tickets. Tapos wala man lang partial refund. So I want to discuss, dapat ba super mahal ang concert tickets ng mga local artists?